Reading the word from the book of Chronica, pangalawang Chronica, nasa ikawalong kabanata, ating alamin ang tungkol sa iba pang naipatayo ni Solomon. Dito po sa unang versikulo hanggang sa 18. Pagkatapos ng 20 taong pagpapatayo ni Solomon ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo, muli niyang ipinatayo ang mga bayan na ibinigay sa kanya ni Hiram. At pinatirhan sa mga Israelita. Ito rin ang panahong nilusob ni Solomon at inagaw ang Hamat Zoba. Ipinatayo rin niyang muli ang Tadmor na nasa disyerto at ang mga lungsod sa Hamat na pinaglalagyan ng kanyang mga pangangailangan. Pinatibay niya ang itaas at ilalim na bahagi ng Beth Horon. Pinaligiran niya ito ng mga pader at pinalagyan ng pintuan na may mga kandado. Ganito rin ang ginawa niya sa Baalat at sa iba pang mga lungsod na lagayan ng kanyang mga pangangailangang mga karwahe at mga kabayo. Ipinatayo niya ang lahat ng gusto niyang ipatayo sa Jerusalem, Lebanon at sa lahat ng lupaing sakop niya. May mga tao pang naiwan sa Israel na hindi mga Israelita. Sila ang mga lahi ng mga Heteo, Amoreo, Pereseo, Heveo at mga Jebuseo na hindi nalipol ng mga Israelita nang agawin nila ang lupain ng Kanaan. Ginawa silang alipin ni Solomon at pinilit na gumawa at nanatili silang alipin hanggang ngayon. Pero hindi ginawang alipin ni Solomon ang sinumang Israelita. Sa halip, ginawa niya itong kanyang mga sundalo, mga kapitan ng kanyang mga sundalo, at mga commander ng kanyang mga mangangarwahi at mga mangangabayo. Ang 250 sa kanila'y ginawa ni Solomon na mga opisyal na namamahala ng mga gumagawa sa kanyang mga proyekto. Nang matapos na ang palasyo na ipinagawa ni Solomon para sa kanyang asawa na anak ng Faraon, inilipat niya ang kanyang asawa roon mula sa lungsod ni David. Sapagkat sinabi niya, hindi pwedeng tumira ang asawa ko sa palasyo ni Haring David dahil banal ang lugar na iyon, dahil naroon dati ang kahon ng Panginoon. Pagkatapos naghandog si Solomon ng mga handog na sinusunog para sa Panginoon sa altar na kanyang ipinatayo sa harapan ng balkonahe ng templo. Tinupad niya ang utos ni Moises na maghandog ayon sa nararapat na ihandog araw-araw at sa panahon ng araw ng pamamahinga, pista ng pasisumula ng buwan at ng 3 pista na ipinagdiriwang taon-taon, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista na pag-aani at pista ng pagtatayo ng mga kubol. At ayon sa tuntunin ng ama niyang si David, pinagbubukod-bukod niya ang mga pari at mga Levita para sa kanilang mga gawain. Ang mga Levita ang nangunguna sa mga tao na sa pagpupuri sa Diyos at sila ang tumutulong sa mga pari sa kanilang gawain sa templo araw-araw.
Ibinukod din niya ang mga gwardya ng bawat pintuan sa templo dahil ito ang utos ni David na lingkod ng Diyos. Sinunod ni Solomon ang lahat ng utos ni Haring David tungkol sa mga pari at mga lebeta sa mga bodega. Natapos ang lahat ng ipinagawa ni Solomon sa templo mula sa paglalagay ng pundasyon nito hanggang sa matapos ito. Pagkatapos pumunta si Solomon sa Ezion Geber at Elat, sa baybayin ng dagat na pula sa lupain ng Edom. Pinadalhan siya ni Hiram ng mga barko na pinamahalaan ng sarili niyang mga opisyal na mahuhusay sa mandaragat. Naglakbay sila kasama ng mga tauhan ni Solomon papuntang Ophir. At sa pagbalik nila may dala silang mga labing siyam. May dala silang mga 11 na tuniladang ginto at dinala nila ito kay Haring Solomon. So ito mga kapatiran, mga kaibigan ko kay Kristo, ang akin pong naunawaan. No? Maganda talaga ito kung may kasama sana ako para pwedeng pagbulay-bulayin or i-share yung bawat naunawaan po. Sa akin pong naunawaan dito, kagaya po ng sinabi dito sa verse 7-8. May mga tao pang naiwan sa Israel na hindi mga Israelita. Take note po, no? Hindi mga Israelita. May naiwan pa sa Israel na hindi mga Israelita. Sila ang mga lahi ng mga Heteo. Ito po, Heteo, Amoreo, Pereseo, Heveo, at mga Jebuseo na hindi nalipol ng mga Israelita nang agawin nila ang lupaing Kanaan. So, kung atin pong itugma ang sa pangyayari ngayon na ayon nga sa kanila, hindi lahat ng Israelita ay naniniwala tungkol po kay Jesus Christ. So, masasabi ko na ito siguro yung mga taong hindi tunay na mga Israelita. Yung bang Israelita na yung taong mga pinili ng Diyos, no? Nung maangka ni Abraham, na nagmula kay Abraham, yung bang Israelita talaga na kinuha sa bansang Egypto. Dahil sinabi dito na may mga tao pang naiwan sa Israel na hindi mga Israelita. So, ibig sabihin, sa bansang Israel ay may mga halo-halong tao. At ito yung mga taong mostly hindi naniniwala sa Diyos ng Israel. No? Kaya, 'di ba, may kaguluhan hanggang ngayon. Sa akin din pong pagkakaalam, itong mga bansa noon na sinabi, Heteo, Amoreo, ito, bali bansa din ito mga tao, no, na may kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang Diyos. At sa ngayon, parang napalitan po ito ng mga bagong pangalan. Kung atin pong isaliksik yan, malalaman natin na hindi na pala ito yung pangalan ngayon. Yung noon at ngayon nag-iba. Kaya, di ba, ang Israel hanggang ngayon meron pa rin mga bansang gustong tumugi sa bansang Israel. Itong Palestine at Israel ay hindi po sila magkaisa. At itong si Solomon, ito daw, nabasa ko ito ba, nang matapos ng palasyo na ipinagawa ni Solomon para sa kanyang asawa po, asawa ni Solomon, na anak ng Paraon, inilipat niya ang kanyang asawa roon mula sa lungsod ni David, sapagkat sinabi niya,
Hindi pwedeng tumira ang asawa ko sa palasyo ni Haring David dahil banal ang lugar na iyon dahil naroon na dati ang kahon ng Panginoon. So, ano kayang, bakit? Ano kaya at bakit hindi niya pinatira ang asawa niya? Dahil no, kung atin pong unawaing mabuti, ang asawa po niya ay anak ng Faraon, no? Ang Faraon ay nasa Egypto po ito, di ba? Mahari ng Egypt or ruler of Egypt. So hindi po ito yung mga taong hinirang ng Diyos. Ito pa nga ang bansang naggawang alipin sa mga Israelita, no? At naging asawa ni Solomon itong anak ni Paraon. At bakit kaya na hindi niya ipinatira doon sa palasyo ng kanyang ama? So may something, no? May something dahil ang sa pagkaunawa ko po ang alam ko na si Solomon dapat mag-asawa lang siya doon sa babaeng may pananampalataya sa Panginoon. Pero inasawa niya itong anak ng Faraon. Hindi ko alam kung nagkasala dito si Solomon, pero ang sa pagkakaalam ko na marami siyang naging asawa at isa iyon sa nagalit ang Panginoon sa kanya. Na mababasa natin yan, kapatiran ko kay Kristo. Actually nakasaad din yun yung mga asawa po niya dito sa hari, no? Mag-review lang po ako kasi natandaan ko naalala ko itong nasa hari 11 kabanata, ang mga asawa ni Solomon. Maraming dayuhang babae ang inibig ni Haring Solomon na pinagbawal po ito sa kanya. Bukod pa sa anak ng Faraon, may mga asawa pa siyang Moabeta, Amoneta, Edomenita, Sidonio at Heteo. Yan po mga naging asawa niya na hindi po kalahi ng Israel. Sinabi na sa kanya ng Panginoon na ang mga Israelita ay hindi dapat mag-asawa mula sa bansang iyon, di ba? Pinagbawalan na ang mga Israelita na mag-asawa, kasama na rin siya, pero yan po inasawa niya. So lumabag po siya sa Panginoon dahil nahihimok lang sila ng mga ito na sumamba sa ibang Diyos. Yan po ang isang dahilan. Dahil itong mga, yun nga, na nabanggit ko, Moabeta, Moneta, ay meron po silang mga sinasamba din na hindi kagaya ng Diyos po natin. Hindi kagaya ng Diyos na nagpakilala sa mga Israelita na siya lang ang dapat sambahin, siya lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. May sinasamba itong mga ibang ibang bansa. Sasabi kong ibang bansa. Moabeta, Amoneta, Edominita, Sidonio, Heteo, at iba pa. Yan po, may mga Diyos-Diyosan po sila. May mga Diyos po silang sinasamba na ayaw po ng Diyos na baga makihalubilo sa kanila. Pero yan, sumuway si Solomon. Pero umibig pa rin si Solomon sa mga babaeng ito, no? Marupok si Solomon ang dami niya kasing nagustuhang babae. Hindi po siya naging satisfied sa babae. Yan po ang isa sa mga naipaisip po ako ba. Ang tao, kagaya kay Solomon, binigyan po siya lahat dahil ang hiniling niya na magkaroon ng wisdom, knowledge, and understanding ay ibinigay, at hindi lang yan, pati na karangyaan sa buhay. Pero hindi siya na-satisfied doon. Yun bang hinahanap niya sa kakulangan o sa parang
walang satisfaction, ito po sa mga babae at makikita po hindi pa rin siya na-satisfied sa isa lang. Kaya nagkaroon siya ng mga asawa at mga concubines ang tawag doon, 'no? Kaya masasabi ko na, siguro ganito yung mga taong sobrang dami ng pera ba, 'no? Sa mundo, sa ating present po ngayon 'no, may mga taong ang dami nilang pera pero hindi nila naano yung, totoong kaligayahan o kagalakan. Dahil ang makapagbigay lang naman ng kagalakan or joy sa ating puso, inside us, ay ang Diyos lang talaga. Kahit gaano pa karami ng mga, kahit na sabi nga sa kanta 'no, ng ABBA na, "Money, money, money, must be funny to the rich man's world," 'di ba? Nagtatapon sila ng pera tapos marami ding mga minsan naisip ko bakit sabagay 'no, life is ang tao kasi 'no, life is go on. Life is going. Kung mayaman ka siyempre nandoon ka sa mga mayayaman talaga at parang wala lang sa kanila yung pera tinatapon. Sa ating mahihirap talagang, atin pong pinahahalagahan. At minsan nasasabi ko sa kanila very easy, nagtatapon sila ng pera. Sana 'no, mamimigay naman sila sa mahihirap. Pero hindi gano'n 'no. May mga iba din naman na namimigay. Pero yung mostly talaga sila ay yung nilalaro talaga nila yung pera. Yun ang nagpapasaya sa kanila. Pero hindi satisfaction yung kasayahan na naano nila. Yun na nag-aano sa mga luxuries, and then party, mga mamahalin na mga kinakain o inumin. Pero inside, ang makapagbigay lang nun ay ang Diyos lang.